Chapter 1661. Caesar. Napasigaw sa gulat ang leader ng Frostspire Sacred Ground, si Donovan Virelli. Tumalon siya sa hangin na parang kidlat at nahuli si Caesar sa gitna ng pagbagsak. Matapos ang mabilis na pagsusuri, nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang bagamat malubha ang pinsala ni Caesar, hindi naman ito delikado sa buhay. Magaling. Ang ganda ng laban na iyon. Ang lahi ng mga Forsaken ay sumabog sa isang alon ng malalakas na sigaw, at ang kanilang mga tinig ay napakalalakas na tila kayang punatin ang langit. Ang agos ay nagbago. Ang mga ngiti sa mga mukha ng mga miyembro ng human race ay nawala at napalitan ng mga malungkot na ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay malapad sa gulat habang pinoproseso nila ang eksena. Parehong 8 bituin na intermediate deity masters ang dalawang mandirigma, ngunit si Juno ay nalupig si Caesar sa pamamagitan lamang ng ilang suntok na nagpadugo sa kanya. Ang pagkakaiba sa lakas ay nakakabigla. Talunan ka talaga. Juno ang pang-iinsulto. Ikaw. Samuka si Caesar ng isa pang bangkos ng dugo, at sa pagkakataong ito, mula sa matinding galit. Ipinakita niya ang pambihirang talento mula pagkabata at kalaunan ay naging banal na anak ng Frostspire Sacred Ground. Tinawag siyang isang prodigy na isang beses lang lumalabas sa isang henerasyon at nakuha ang paghanga ng lahat sa paligid niya. Ngunit ngayon, tinawag siyang talunan at hindi makapagpagtanggol sa sarili. Ang pang-iinsulto ay tumama ng labis kaya't hindi niya mapigil ang dumura ng dugo sa galit. Kaya, sino ang susunod na biktima? Lumulutang si Juno sa hangin, at ang kanyang 8 makakapal na bisig ay malayang umuugoy. Ang kanyang ekspresyon ay naglalabas ng walang kapantay na kay-abangan. Nang ibinigay ni Julius ang senyales, si Simeon Thacker, isang natatanging tagapagmana mula sa elitistang pamilya, ay humakbang pasulong. Si Simeon ay bihasa sa Divine Arts Compendium at umabot sa 8 bituin intermediate deity realm. Si Juno at Simeon ay nagkatitigan sa isa't isa ng tahimik. Ang labanan ay sumiklab kaagad, at sila'y nahulog sa isang nakamamatay na laban. Walang duda na ang anak ng isang elitistang pamilya ay natatangi. Ang kahusayan ni Simeon sa Divine Arts Compendium ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na lakas, at ito ay higit pa sa kay Caesar. Sila at si Juno ay nakipaglaban ng pantay-pantay sa loob ng ilang sandali, at walang sino man ang nakakuha ng kalamangan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang matinding patay na laban na ito. Pagkatapos ng ilang matinding palitan, nagsimulang bumaligtad ang sitwasyon kay Juno. Isang sunod-sunod na malupit na pag-atake ang nagdulot kay Simeon na umubo ng dugo at umatras ng magulo. Ang Forsaken race ay muling sumabog sa isang round ng masigabong palakpakan, at ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagmamalaki at kay-abangan. Gayunpaman, ang moral ng sangkatauhan ay bumagsak, at ang atmosfera ay puno ng kawalang pag-asa. Maging isang natatanging tagapagmana mula sa isang elitistang pamilya ay natalo na. Ibig bang sabihin nito na kailangan ng makialam ang 3 pinakamahuhusay ng lahing tao? Ang elite na 3 ay ang mga nangungunang henyo, kamakailan lamang na pinili sa pamamagitan ng popular na boto Sebastian, Sabrina, at Jones. Ngunit ang mga natatanging tagapagmana mula sa Forsaken race ay hindi pa sumasali sa laban. Kung ilalabas ng lahing tao ang kanilang trump card ngayon, paano nila haharapin ang sitwasyon pagkatapos? Nagpalitan ng tensyonadong tingin sina Julius at Tiber. Tumingin si Sabrina kay Tiber ng may determinadong tingin at matigas na sinabi, "Ginoong Kovacs, hayaan niyo akong harapin siya." "Hindi," sagot ni Tiber ng walang pag-aalinlangan. "Kailangan ninyong 3 na magtipid ng inyong lakas. Hawakan ninyo ang makakaya ninyo sa mga hindi gaanong mahalagang bahagi, pero ang mga kritikal na bahagi ay hindi dapat bumagsak. Kung hindi, ang sangkatauhan ay mapapahamak." Sumang-ayon si Julius sa isang seryosong pagtango. "Ano ang dapat nating gawin? Kailangan may hamuli sa kanya." Uminit ang mukha ni Sabrina sa galit. Ang kanyang galit ay lalong nag-alab habang ang mga alaala ng mga kamakailang kahihiyan ay nagpasiklab sa apoy ng kanyang puot. "Susubukan ko." Habang nag-iisip ang dalawa sa kanilang mga pagpipilian, si Lillian ay mahinahong lumapit. "Sige. Mag-ingat ka lang."
Nagpalitan ng tingin sina Julius at Tiber. Alam nila na sina Lilian at Juno ay mga 8-star intermediate deity masters, at ang mga laban sa pagitan ng magkaparehong antas ng kalaban ay hindi kakaiba. Pero pagkatapos makita kung gaano kadali na natalo ni Juno si Caesar, na nasa parehong antas, hindi mukhang maganda ang pagkakataon ni Lilian. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian, kailangan bigyan siya nina Julius at Tiber ng pagkakataon. Chapter 1662. Matapos ganap na magising ang konstitusyon ni Lilian na puno ng passive, nagkaroon siya ng nakakabiglang pagbabago sa kanyang asal. Bawat galaw na ginawa niya ay tila perpektong nakaayon sa nakapalibot na passive energy, at naglalabas ito ng malamig, misteryosong enerhiya na nagpanatili sa iba sa isang maingat na distansya. Nang siya ay humakbang pasulong, marami sa mga tao ang hindi napigil ang huminga ng malalim habang bumibilis ang kanilang tibok ng puso. Si Juno ay nagpakita ng mapagmataas na ngiti at nagtanong, ganoon na ba kadesperado ang sangkatauhan kaya nagpadala sila ng isang babae para mamatay sa kanilang halip? Gumawa ka ng hakbang. Mananatiling walang pakialam siya habang dahan-daang lumilipad ang kanyang damit. Para siyang anghel na bumaba sa mundong ito makalangit, hindi pangkaraniwan, at tahimik na walang pakialam. Hindi niya maiwasang mapahanga sandali. Pagkatapos, sinabi niya, ang ganda-ganda mo. Hindi ko maiwasang mapansin ka. Paano kung ganito? Mula ngayon, maaari kang manatili sa tabi ko. Hindi kita maaring gawing reyna, pero ipinapangako kong ikaw ang magiging pinakamamahal kong kasintahan. Kahit mula sa malayo, malinaw na narinig ni Sebastian ang kanyang mga salita, at isang malamig, nakamamatay na kislap ang agad na sumiklab sa kanyang mga mata. Paano maglakas loob ang sino man na subukang agawin ang kanya? Kahit sino pa man ito, iisa lamang ang magiging kapalaran nila, kamatayan. Ang tingin ni Lilian ay naging madilim na may mapanlikhang ngiti, at malamig niyang sinabi, Liz, ang pangungusap na yan ay sapat na para patayin kita ng 12 beses. Hindi nagalit si Juno at sumagot ng may ngiti, may personalidad ka. Habang ipinapakita mo ito, lalo akong naaakit. Walang ibang sinabi, inalog niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang mahabang espada na kumikislap ng malamig, pilak na liwanag. Itinaga niya ang isang mabilis na palo sa kanya, at isang sinag ng nakabibinging enerhiya ng espada ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang figure ni Juno ay kumislap, at siya ay lumitaw ilang dosenang yarda ang layo sa isang kisap mata. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pambihirang tindi. Ang suntok ni Lilian ay nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon, at bahagya na lamang siyang nakaiwas sa tamang oras. Pagkatapos ng lahat, makikita mo ang isang eksperto sa kanilang unang galaw. Ang kanyang atake ay agad na nagpasiklab ng sigawan mula sa mga tao. Pati sina Julius at Tiber ay nagulat sa kanyang pambihirang lakas. Sa lahat ng naroroon, tanging si Sebastian lamang ang hindi nagpakita ng takot. Alam niya na ang konstitusyong puno ng passive ni Lilian ay isang pambihirang katangian, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang passive energy ng may ganap na katumpakan na halos hindi siya matatalo sa kanyang antas. Sumangot siya at muling sumugod na may parehong bilis na kasing bilis ng kidlat at napakalakas na kapangyarihan. Ang kanyang atake ay napakabilis na kahit ang mga mahihinang cultivator ay hindi makasunod sa kanyang mga pag-atake. Wala nang natirang kay-abangan si Juno. Ang kanyang 8 braso ay umiikot sa bilis habang desperadong pinipigilan ang walang humpay na pag-atake ni Lilian. Ang kanyang mga atake ay dumating ng napakabilis na wala siyang ibang pagpipilian kundi umatras ng paulit-ulit. Wala rin siyang magawa para labanan ang kanyang mga atake. Ang lahi ng tao ay sumabog sa mga sigaw sa kanilang nakita, at ang kanilang mga tinig ay tumaas ng tumaas sa bawat sandali. Sa kabilang banda, ang lahi ng mga pinabayaan ay mukhang malungkot, partikular ang mga miyembro ng tribo ng 8 kamay na demonyong unggoy, na ang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pangamba. Matapos na halos mapigilan ang 12 ng mga atake, isang malupit na kislap ang kumislap sa mga mata ni Juno. Walang babala, pinakawalan niya ang kanyang galit na berserker. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang mga kalamnan ay namamaga tulad ng mga bundok. Habang ang kanyang lakas ay umusbong.
Sa kanyang nabagong anyo, ang kanyang 8 braso ay umiikot na may mabangis na lakas. Lumikha sila ng mga hangin na umuungal habang bumabagtas patungo kay Lilian sa walang humpay na mga alon. Sa kanyang konstitusyong puno ng passive, kinontrol niya ang passive energy sa paligid niya na parang ito ay isang extension ng kanyang kalooban. Ang kanyang mga galaw ay dumadaloy tulad ng isang paro-paro na sumasayaw sa hangin habang iniiwasan niya ang kanyang atake. Ang espada ni Lilian ay patuloy na gumagalaw, at bawat hampas ay nagpadala ng nakabibinging enerhiya ng espada patungo kay Juno na parang mga patak ng bumabagsak na mga bituin. Bagaman tumaas ang kanyang lakas sa kanyang berserk na estado, ang kanyang tumpak at walang humpay na mga atake ay pinilit siyang maging depensiba. Unti-unti, siya ay nagsimulang magpatalo sa ilalim ng presyon. Matapos ang 12-12 ng palitan, ang katawan ni Juno ay natakpan ng malalalim na sugat na lumalantad sa kanyang mga buto. Dumadaloy ang dugo mula sa kanya na parang mga ilog. Sa wakas, naubos na ang kanyang lakas. Nahulog siya sa lupa, nahihiya, ang kanyang dating yabang ay wala na. Ang mga tao ay sumabog sa masayang sigawan, at ang kanilang mga boses ay parang umaagos na alon. Si Lilian ay lumulutang sa hangin na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang damit ay lumilipad, at siya ay para bang isang diyosa na bumaba sa lupa, napakaganda at naglalabas ng di mapapantayang kariktan na nagpaiwan sa lahat sa pagkabighani. Chapter 1663. Ang unang tao na pumasok sa arena ay palaging nasa kawalan ng kalamangan, dahil ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanila ng kamatayan. Ngunit nang harapin ang mga salita ni Cornelius Unihorn, kaunti na lamang ang puwang para sa pagtutol. Pagkatapos ng lahat, palaging ang lahing tao ang nagpadala ng kanilang mga kalahok muna sa mga naunang laban. Ginoong Flamora, ako na ang bahala dito, lumapit si Hemingway Jovan, na nanalo sa nakaraang laban. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang siya ay nagboluntaryo. Sige. Pero mag-ingat ka. Kung masyadong malakas ang kalaban, huwag mag-atubiling sumuko. Ang kaligtasan mo ang una. Ang mukha ni Julius ay puno ng pag-aalala. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Flamora. Tumanggo si Hemingway ng may paggalang, at tumigas ang kanyang determinasyon. Pinagsalpak niya ang kanyang paa, lumipad sa hangin na parang palaso, at sumigaw, sino ang handang mamatay sunod? Ikaw ang papatayin ko. Isang nakakatakot na tinig ang umabot sa kanya habang isang lalaking nakasuot ng itim ang lumitaw sa harap niya na parang aninong nagmaterialize mula sa hangin. Ang lalaki ay si Lancelot Rockborn, isang higanti sa gitna ng mga tao, umaabot ng higit 8 talampakan ang taas, parang isang kuta ng bakal. Ang kanyang makakapal na braso ay namamaga sa kalamnan tulad ng isang matibay na bato at puno ng mapanlikhang lakas. Galing siya sa tribo ng Rockborn, at ang kanyang pangalan ay kilala sa buong mundo. Ang tribo ay may matinding reputasyon, kung saan ang mga miyembro nito ay umuunlad sa labanan, at bawat isa ay mas sabik sa dugo kaysa sa huli. Binibigyan kita ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Sige, gawin mo na ang hakbang mo. Nakatayo si Lancelot na may mga kamay na nakalapat sa likod ng kanyang likod. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan at paghamak. Hindi man lang niya itinuturing na banta si Hemingway. Ang yabang mo. Panuurin mo habang pinapabagsak kita. Ang galit ni Hemingway ay sumiklab na parang apoy sa damo. Sumuko kami sa round na ito. Sigaw ni Julius nang may pangangailangan. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Hemingway ang anuman. Bilang banal na anak ng banal na lupa, hindi niya matanggap ang ganitong insulto. Ang kanyang galit ay nagdilim sa kanyang paghatol, at naglabas siya ng isang makapangyarihang suntok ng walang pag-aalinlangan. Ang nakabibinging aura ng isang siyam na bituin intermediate deity master ay sumabog na parang alon ng dagat. Si Lancelot ay nagmukhang napakabastos habang ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin sa likod. Ang mabangis na enerhiya ay sumugod patungo sa kanya, ngunit madali itong nahadlangan ng isang hadlang na may kulay lupa na 3 talampakan ang layo. Ang ibabaw ay kumalabog tulad ng tubig at agad na sinipsip ang marahas na puwersa, na walang iniwan. Mahina ka.
Lancelot ay umiling sa pagkadismaya at bumantong hininga bago basta na lang ituro si Hemingway. Nagtigilan ang mga tao habang nahulog ang kanilang hininga sa kanilang mga lalamunan. Ang simpleng galaw na iyon ay nagwasak sa depensa ni Hemingway habang ang napakalakas na puwersa ay tumama sa kanya ng may nakamamatay na epekto. Nagsuka siya ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad na parang basahan bago bumagsak ng mabigat sa lupa sa isang pira-pirasong anyo. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagpatigil sa lahat. Ang pagdulot ng ganitong pinsala sa isang siyam-star intermediate deity master ng napakadali ay nagpakita ng nakakatakot na lakas ni Lancelot. Isang Holy Lord. Siya ay isang Holy Lord. Naku po. Umabot sa Holy Lord realm bago pa man mag 200 taon, hindi ito kapani-paniwala. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga tao na parang isang batong nahulog sa tahimik na lawa. Bago mag 200 taong gulang, ang pag-abot sa mga huling yugto ng Deity Master ay tanda na ng pambihirang talento. Ngunit ang pag-abot sa 9-star Intermediate Deity Realm bago pa noon ay napakabihira at nagmamarka sa isang tao bilang tunay na henyo. Bukod dito, ang pagiging isang Holy Lord Master ay halos parang pagsuwi sa tadhana mismo. Naabot na ni Lancelot ang Holy Lord Realm. Malayo na siya sa kanyang mga kapwa, na parabang ang mga ito ay humahabol lamang sa alikabok. Susunod. Ikinulong niya ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, kung hindi ka pa umabot sa antas ng isang Holy Master, huwag ka nang mag-abala pang pumunta rito para mamatay. Ginoong Flamora, sobrang mayabang ng lalaking iyon. Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Kinagat ni Sabrina ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang sabik na sabik siyang makipaglaban. Dahan-daang umiling si Tiber. Ang kanyang ekspresyon ay kasing bigat ng ulap na may bagyo nang sinabi niya, marahil narinig mo na siya. Galing siya sa Rockborn tribe. Ang pangalan niya ay Lancelot Rockborn. Alam ko. May mga tsismis na siya ang muling pagkakatawang tao ng God of War, itinaas ni Sabrina ang kanyang kilay at sumagot ng walang pakialam. Totoo. Siya ang muling pagsilang ng God of War, sabi ni Julius na may seryosong mukha. Ano? Pagkarinig niyan, parang tumalon ang puso ng lahat. Nagpalitan sila ng mga hindi makapaniwalang tingin at nagulat sa revelasyon na si Lancelot ay muling pagkakatawang tao ng God of War. Ano kung ganon? Kaya ko pa rin siyang talunin. Kumikislap ang mga mata ni Sabrina sa determinasyon habang nagsasalita siya ng may kumpiyansa. Si Tiber ay nagkunot ng noo sa pag-aalala. Talagang kahanga-hanga ang Ivong katawan. Ngunit ang muling pagsilang ng katawan ng God of War ay lampas sa anumang maiisip mo. Ginoong Kovacs, hayaan mong subukan ko ang kanyang lakas. Lumapit si Finnick nang may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Nag-isip si Tiber sandali bago tumango. Sige. Pero mag-ingat ka. Kung lumala ang sitwasyon, sumuko ka agad. Huwag hayaang maligaw ng iyong kayabangan ang iyong paghatol. Mas mabuting umatras at mabuhay para makipaglaban muli sa ibang araw. Chapter 1664. Mag-ingat ka, Finnick. Maingat na hinjog ang manggas ng kanyang kapatid si Piper. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng pag-aalala. Tumango siya ng bahagya, pagkatapos ay hinarap ang tingin ni Tiber ng may determinadong anyo bago lumingon at naglakad ng may layunin patungo kay Lancelot. Parang lumiliit ang distansya sa bawat hakbang niya habang madali niyang tinatawid ang daan-daang yarda. Sa ilang hakbang lamang, huminto siya sa isang maikling distansya bago si Lancelot. Ang lakas mo tingnan. Sige, ipakita mo kung anong kaya mo. Ang tono ni Lancelot ay puno ng kayabangan, parang kausap niya ang isang baguhan. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Finnick. Walang salitang sinabi, itinusok niya ang kanyang sibat pasulong ng may napakalakas na puwersa. Ang enerhiya ay sumiklab ng napakalakas na pumutok ito sa hangin at yumanig sa paligid nila. Ang kawalang saysay mismo ay nanginginig habang nagbabanta itong bumagsak sa ilalim ng bigat. Si Lancelot ay bahagyang ngumiti ng pilyong ngiti habang siya ay sumuntok, mukhang ordinaryo ito sa simula, pero may nakakagulat, halos hindi pangkaraniwang intensyon ng laban sa likod nito.
Ang pagsalakay ay nagdala ng isang hindi mapipigilang puwersa na nagtutulak pasulong na tila kayang durugan ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Ang nakapaligid na hangin ay umiikot ng marahas, at ang hangin ay umuungal sa likuran nito. Ang dalawang enerhiya ay nagbanggaan sa isang napakalakas na pagsabog, at nagpadala ito ng shockwave na umuugong sa hangin. Ang mga ligaya ng enerhiya ay umiikot palabas na parang isang pagsabog ng nuclear, nagdulot ng kaguluhan sa bawat direksyon. Ang mga nakapaligid na tuktok ay nanginginig ng mabangis habang ang mga bato ay nagkakabasag at bumagsak sa lupa sa isang magulong daloy. Bago pa man tuluyang hamupa ang bagyong enerhiya, muling naglaban sina Lancelot at Finnick, at ang kanilang matinding laban ay lumalala sa bawat hampas. Bawat hampas at suntok ay may kapangyarihang wasakin ang mundo. Kung hindi dahil sa mga proteksyon na porma sayon, lahat ay mawawasak at magiging wala. Ang nakababatang henerasyon na nanunood ng laban ay natigilan sa gulat. Sila ay nabigla sa napakalakas na ipinakita. Bagaman sina Lancelot at Finnick ay bahagi rin ng mas batang henerasyon, ang lakas na ipinakita ng dalawa ay isang bagay na hindi nila kailanman matutumbasan. Si Finnick, ang kahalili ng isang elitistang pamilya at master ng Divine Arts Compendium, ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga cultivator sa kanyang antas. Sa loob ng ilang sandali, sila ni Lancelot ay magkatugma. Ngunit humina ang hininga ni Finnick matapos lamang ng ilang minuto, at nagsimulang bumaligtad ang kapalaran laban sa kanya. Titan Slash! Sigaw niya. Hinugot niya ang kanyang sibat, inilabas ang isang banal na teknik at tinaga ito patungo kay Lancelot. Isang napakagandang gintong enerhiya ng sibat ang sumiklab na parang araw sa rurok nito. Bumilis ito pasulong na may hindi mapipigilang puwersa habang punit-punit ang kalangitan at winasak ang lahat ng nasa daan nito. Saan man ito dumaan, ang mismong tela ng kalawakan ay napunit, nag-iiwan ng mahabang gintong peklat na tila ang mundo ay nahihirapang maghilam. Sa sandaling iyon, bawat cultivator na nasa ibaba ng antas ng Holy Lord Realm ay nakaramdam ng hindi matiis na presyon na bumagsak sa kanila. Ang mga mahihina ay nahirapang huminga, habang ang ilan ay bumagsak sa ilalim ng nakabibinging puwersa. Kahit ang mga Holy Lord na nanunood mula sa gilid ay hindi may kabli ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lancelot ay kasing kalmado ng tahimik na tubig at mukhang hindi natitinag. Sa isang iglap, isang panggera ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Bagaman ang sandata ay mukhang simple at magaspang, naglalabas ito ng isang nakakatakot, hindi nakikitang lakas na tila sapat na upang durugan ang kaluluwa. Hawak ang palakol gamit ang dalawang kamay, ibinaba niya ito ng may puwersa ng mismong paglikha. Ang hampas ay nagdala ng kapangyarihang tila kayang pumutol ng mundo. Isang malamig na liwanag ang kumislap na parang kidlat habang ang enerhiya ng palakol ay sumulong at sinalubong ang enerhiya ng gintong sibat ng harapan. Isang malakas na ugong ang umabot sa hangin, sinundan ng nakakasilaw na liwanag na napakatindi na karamihan sa mga tao ay hindi makapagbukas ng kanilang mga mata. Ang karamihan ay nahirapang maunawaan kung ano ang nangyari, ngunit ang ilan sa mga mas makapangyarihang cultivator ay malinaw na nakita ang palakol ni Lancelot ay walang kahirap-hirap na winasak ang enerhiya ng sibat ni Finnick at tinamaan siya. Sa kabutihang palad, may dala si Finnick na isang proteksyon na kayamanan, na bahagyang nakapagpagaan sa nakamamatay na suntok. Pero sa kabila nito, ang lakas ay nagpadala sa kanya na. Lumipad ng halos 1,000 talampakan. Nagsuka siya ng maraming dugo, at bigla siyang namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo ng galit at pagkabigo. Si Lancelot ay sobrang lakas, at kahit ang mga kahalili ng mga elite na pamilya ay hindi makatalo sa kanya. Bilang muling pagsilang ng God of War, naglalabas siya ng isang aura ng kapangyarihan na napakalamig na nagdudulot ng panginginig sa gulugod. Susunod. Manatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit nagdadala ito ng hindi mapag-aalinlangang aura ng kapangyarihan, na para bang siya ay walang kapares sa lahat. Sa ilalim ng bigat ng nakabibinging presensya na ito, karamihan sa nakababatang henerasyon ng sangkatauhan ay kusang ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga tingin ay nagpakita ng takot at kawalang kapangyarihan na tila nabibigo sa napakalaking kapangyarihan nito.
Si Finnick ay kabilang na sa pinakamalalakas ng mas batang henerasyon ng lahing tao, ngunit siya ay natalo pa. Sino pa ang makakalaban kay Lancelot? Chapter 1665. Hayaan mong ako na ang humawak sa pagkakataong ito. Hindi na napigilan ni Sabrina at humakbang siya pasulong. Gaano ka kasigurado? Tumingin si Tiber sa kanya nang may halo ng pag-aalala at inaasahan. Siguro 70. Hindi. 50% sigurado. Plano niyang sabihin 70%, pero nag-atubili siya nang makita ang kanyang mapanlikhang titig. Namula ang kanyang mukha, at mabilis niyang itinuwid ang sarili. Sa tingin ko, ako na lang ang dapat pumunta. Kung hindi ko kaya, pwede ka namang pumasok pagkatapos, matigas na sinabi ni Jones. Nakakaya ko to. Sigurado akong matatalo ko siya. Habang nagsasalita si Sabrina, lumabo ang kanyang anyo, at siya'y tumalon sa ere. Sa kanyang katawan na puno ng yelo, umusbong ang malamig na enerhiya mula sa kanya. Ang mahahabang asul niyang buhok ay sumasayaw sa hangin habang pinapalakas nito ang kanyang kapansin-pansin at malamig na presensya. Huwag mong sabihing inaabuso kita. Bibigyan kita ng 15 minuto para makabawi ng lakas, sabi niya ng malamig habang lumulutang sa hangin. Walang kailangan. Sige, atake na. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Lancelot. Kahit naharapin ang ganitong kagandahan, wala siyang ipinakitang awa. Ang yabang mo. Nagalit na nagkibit-balikat si Sabrina. Inilabas niya ang kanyang mga kamay, at ang malamig na hangin ay nagtipon ng napakabilis. Mabilis silang bumuo ng walang katapusang mga karayom ng yelo na tumama sa kanya na parang isang malakas na bagyo. Ang mga karayom na ito ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa kayang sundan ng mata. Ang hangin ay tila nagyayelo saan man sila dumaan na may matalim na tunog ng pagputok. Si Lancelot ay nanatiling hindi natitinag. Sa isang mabilis na swing ng kanyang battle axe, naglabas siya ng isang shockwave na nagwasak sa mga yelo at nagkalat ng mga piraso sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi tumigil ang pag-atake ni Sabrina. Mabilis siyang bumuo ng sunod-sunod na mga seal ng kamay at sumigaw, Glacial Strike. Isang napakalaking halijing yelo ang tumama sa kanya, na may dala ng nakamamatay na lamig na parang isang galit na dragon. Lumulaki ang mga mata ni Lancelot. Sa isang sigaw, ang kanyang panggugulong ay kumislap ng dilaw na kulay. Hinawakan niya ito ng mahigpit at inugoy ng buong lakas sa halijing yelo. Ang halijing yelo ay nahati sa dalawa at nagkalasog-lasog sa napakaraming piraso ng yelo na nagkalat na parang mga meteor. Ilan sa mga piraso nito ay lumipad patungo sa kanya. Nag-iwan ito ng bahagyang frostbite na mabilis na bumuo ng manipis na patong ng yelo sa kanyang balat. Si Lancelot ay sandaling nagulat sa nakakatakot na teknik ng yelo ni Sabrina ngunit mabilis siyang nakabawi. Sa isa pang swing ng kanyang battle axe, nagpadala siya ng isang malupit na alon ng enerhiya patungo sa kanya. Si Sabrina ay kumilos ng maayos at walang kahirap-hirap na naiwasan ang kanyang atake. Muli siyang kumilos, at sumigaw, Frostworm Roar. Isang dragon ng yelo, ipinanganak mula sa purong yelo, ang lumitaw sa harap niya. Sa mga nakabukas na pangil nito, sumugod ito sa kanya ng may napakalakas na puwersa. Habang dumaan ito, bumagsak ang temperatura, at tila tumigil ang oras. Sa harap ng napakalakas na atake, naging seryoso ang ekspresyon ni Lancelot. Ang buong katawan ni Neva ay napuno ng enerhiya, na ibinuhos niya sa kanyang battle axe bago ito ibinagsak ng buong lakas patungo sa dragon ng yelo. Ang banggaan ay nagpadala ng isang nakabibinging shockwave sa hangin, na may ligaw na enerhiya na sumasabog sa lahat ng direksyon. Ang buong espasyo ay tila nanginginig sa ilalim ng puwersa. Natisod si Lancelot ng ilang hakbang pabalik, at nangangalay ang kanyang braso mula sa epekto. Sa kabaligtaran ang mukha ni Sabrina ay namutla, at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Hindi mapigilan ni Cornelius ang mamangha, sinabing, talagang kahanga-hanga ang katawan ni Sabrina na puno ng yelo. Kaya niyang makipaglaban kay Lancelot, ang muling pagsilang ng God of War. Napakabihira. Si Ferdriel Elvenkind, ang hari ng tribong Elvenkind, ay bahagyang tumango, at ang kanyang tingin ay puno ng paghanga.
Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kanyang katawan na pinuno ng yelo. Binibigyan niya siya ng malaking hamon. Pagkarinig niyon, lumamig ang mukha ni Lancelot. Ang kanyang ekspresyon ay naging kasing lamig ng bagyo. Tumanggo si Tiber ng bahagya, na may bahid ng ginhawa sa kanyang mga mata. Sumigaw si Lancelot, subukan mong tanggapin ang aking galaw muli. Muling inugoy niya ang kanyang battle axe at naglabas ng puwersa na parang bundok na bumabagsak kay Sabrina. Bilang tugon, umatungal si Sabrina at tumawag ng isang napakalaking kalasag ng yelo upang harapin ang malupit na hampas. Ang kalasag ay nabasag sa ilalim ng epekto ngunit bahagyang nakapagpigil sa nakamamatay na hampas. Sa pagkakataong iyon, sumagot si Sabrina, mabilis ang kanyang mga kamay habang bumubuo siya ng mga seal sa bilis ng kidlat. Pinakawalan niya ang kanyang polar ice seal, upang gawing yelo si Lancelot. Agad niyang naramdaman ang nakakapanglamig na enerhiya na nagtipon sa paligid niya. Walang pag-aalinlangan, inugoy niya ang kanyang panggera na palakol upang basagin ang nagyayelong pagkakatali. Ang labanan ay nagpatuloy, at ang kanilang laban ay lumalakas sa bawat palitan. Ngunit sa kabila ng matibay na katawan ni Sabrina na puno ng yelo at hindi matitinag na diwa ng pakikidigma, nagsimula ng magdulot ng pagod ang walang tigil na laban. Naipon ang pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga paghinga ay nagiging maikli at hirap. Chapter 1666. Kung sa bagay, si Lancelot ay ang reincarnation ng God of War. Ang kanyang karanasan sa labanan at lakas ay napakalawak. Sa matalas na pananaw, nakita niya ang kaunting butas sa depensa ni Sabrina. Pagkatapos, sumugod siya at winasak ang kanyang yelo na kalasag sa isang iglap ng kanyang palakol. Ginawa niya ang lahat para makaiwas, pero tumama pa rin sa kanya ang malakas na aftershock. Ang epekto ay nagpadala sa kanya na lumipad sa hangin na parang sirang saranggola. Sabrina. Dumilim ang mukha ni Tiber. Sa isang kisap mata, kumilos siya ng napakabilis upang mahuli siya sa ere. Dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagtutol at pagkabigo. Ginoong Kovacs. Talo na ako. Dahan-dahan siyang umiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at lamang. Ginawa mo ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa sandaling iyon, si Lancelot ay naglilipad ng may kay-abangan sa ere at malamig na nagtanong, iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Walang espesyal sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay nagngangalit sa galit, at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy, ngunit sila'y walang magawa. Kahit na ang isang kasing husay ni Sabrina ay natalo. Papatayin kita. Bago makapagprotesta si Julius, sumulong si Jones na parang palaso. Isang nakamamatay na intensyon ang nagmumula sa kanya na parang gusto niyang lumunin si Lancelot. Sa katotohanan, hindi siya mapigilan ni Julius. Kung hindi nila matatalo si Lancelot, ang natitirang mga laban ay mawawalan ng saysay. Hindi ka kalaban ko. Ang mga casual na salita ni Lancelot ay puno ng walang kapantay na kumpiyansa. Sumabog ang galit ni Jones. Tingnan lang natin. Pumunta ka sa impyerno. Walang pag-aalinlangan, hinugot niya ang isang mahabang espada at hinampes ito ng brutal kay Lancelot. Ang enerhiya ng espada ay hamampes sa hangin ng may nakakatakot na lakas, na para bang kayang punatin ang mundo. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na pinigilan ni Lancelot ang enerhiya ng espada sa isang iglap ng kanyang palakol. Muling umatake si Jones, at bawat hampas ay matindi at tumpak. Kung siya ay laban sa anumang karaniwang intermediate deity master, ang mga suntok na ito ay higit pa sa sapat. Ngunit ngayon, ang kanyang kalaban ay ang muling pagsilang ng Diyos ng digmaan. Bawat isa sa mga atake ni Jones ay walang kahirap-hirap na napigilan. Nagpakawala siya ng daan-daang suntok ng sunod-sunod, ngunit kahit ang laylayan ng damit ni Lancelot ay hindi man lang nataman. Subukan mong tanggapin ito. Habang nagsasalita siya, ibinaba ni Lancelot ang kanyang palakol sa kanya. Ang palo ay tila simple, ngunit nagdadala ito ng kapangyarihang hatiin ang lupa sa dalawa. Sa kanyang malalim na espiritual na kaharian, si Lancelot, ang muling pagsilang ng Diyos ng digmaan, ay pinuno ang bawat hampas ng kapangyarihan ng kalangitan.
Ang tila simpleng atake ay, sa katotohanan, puno ng mga batas ng universo at isang di mapipigilang diwan ng pakikibaka na nagpadala ng panginginig sa gulugod. Itinaas ni Jones ang kanyang espada upang harapin, ngunit ang atake na puno ng batas ay sobrang nakakatakot upang mapigilan. Agad siyang napalipad at nagsabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Even Mr. Jones has been defeated. The reincarnation of the God of War is truly unbeatable. Ang mga tao ng lahing tao ay mukhang malungkot. Ang kanilang mga espiritu ay nabuwal na parang nawala na ang lahat ng pag-asa. Di matatalo. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Sebastian, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig. Sino ang susunod? Ang matalas na tingin ni Lancelot ay lumingon sa bagong henerasyon ng lahing tao. Maliban sa ilan, ang lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa pagkatalo. Kahit ang tatlong pinakamagaling sa lahing tao ay hindi nakasabay. Kung umakyat sila, tiyak na papatayin sila agad. Malakas na tumawa si Cornelius. Kung walang sino man mula sa human race ang lalaban, ang natitirang mga laban ay ituturing na forfeits. Sila Julius at Tiber ay nagkayam ng kanilang mga kamao. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo, ngunit higit pa rito, sila ay nakaramdam ng kawalang kapangyarihan. Parang natatakot na ang mga tao ng lahing tao. Maaari na nating talakayin kung paano paghahatian ang teritoryo, sabi ng isa sa mga nakatatandang miyembro ng lahing Forsaken nang walang pakialam. Sang-ayon ako. Maghanap tayo ng lugar para uminom at magdiwang habang pinag-uusapan natin ang paghahati, sagot ng isa pang nakatatandang miyembro ng Forsaken race na may ngiti. Ang ibang mga miyembro ng Forsaken race ay nasa sabik. Ang teritoryo ay nangangahulugang mga yaman, at sa mga yaman, maaari silang magtagumpay sa mas mataas na mga antas at ipagpatuloy ang pagnanakaw ng higit pang mga teritoryo upang lumikha ng isang magandang siklo. Ang mga tao ng lahing tao ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa pagkabigo, at ang kanilang mga mukha ay lumubog sa kawalang pag-asa. Subukan ko kaya? Tanong ni Sebastian sa isang walang pakialam na tono habang nagbubunot siya ng pagod.